daang aftershocks ang lindol kahapon, pero sa tingin ng PHIVOLCS, pahina na ng pahina ang pagyani. Ang binabantayan nila ngayon ay ang fault sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Negros at Cebu na kung hindi pa raw gumalaw kahapon ay hindi madidiskubre na naroroon pala. Nakatutok si Mark Salazar. So meron siyang monitor. Minomonitor siya ngayon, 10:24 a.m. 0224 Universal Time. Aftershock na yun. Titignan natin kung saan siya. SOEPD personnel. The system has detected an earthquake event. The system has detected Yes, it's an aftershock. an earthquake event. Andun pa rin siya sa cloud nung aftershocks natin. Makita nyo, yung lines, ito yung mga istasyon na naka-record. Tapos, yung location is somewhere here in the middle of Negros and Cebu. 3.8 magnitude na lindol ang na-monitor na yan kaninang 10:24 ng umaga. Yan ang ika-756th aftershock na naitala ng Nanometrics Auto Earthquake Locator ng PHIVOLCS sa may Negros Oriental mula ng lumindol ng 6.9 magnitude kahapon ng tanghali. Nakatutok ang PHIVOLCS sa fault na yan sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Negros Island at Cebu Island na kahapon lang daw nadiskubre ng lumindol. Dahil sa pinakitang lakas ng pagyanig nito, makakasama na ang fault sa hanay ng mga major fault ng Pilipinas. Pagka lumalaki na ng around magnitude 7, yung capability ng isang fault, kaya na niyang magbasag ng building. Nataon nga, hindi pa to sakto na nasa under a town yung epicenter. Medyo may kalayuan pa rin, ilang kilometro pa rin. 10 kilometro ang lalim sa dagat ng epicenter ng magnitude 6.9 na pagyanig kahapon. Kung naging shallower pa to siguro or a bit stronger, enough na to generate at tsunami. Maliban sa epicenter, wala nang ibang pagkakakilanlan ang bagong fault kaya nagpadala ng mga geologist at seismologist ang PHIVOLCS malapit sa epicenter ng lindol. Yung geologists, titignan nila, nag-rupture ba to sa ibabaw ng lupa or ano yung manifestation niya. Tapos yung mga seismologists maglalagay ng instrumento. Kung nasa dagat to, ito yung best way para mahuli yung epicenter at yung fault. Tapos imamapa natin to at isasama na natin to dun sa information campaign. Di gaya ng bagyo o pagputok ng bulkan, ang lindol ang pinakatraidor sa lahat ng natural disaster. Hindi rin daw pananakot ang ginagawa ng PHIVOLCS kung pinag-iingat nito ang mga residente sa pagbalik sa kanilang mga bahay matapos ang malakas sa pagyanig. Kung may napansin kayong crack sa bahay, ikonsulta ka agad sa municipal o city engineer. Tapos sila, wag munang bumalik doon sa bahay na yon, makitulog muna sa iba, no? Sa basa ng PHIVOLCS, pahina na ng pahina ang mga aftershock pero wala raw makapagsasabi kung may mga malakas na pagyanig pa bang magaganap. Gaya nga doon sa Japan, di ba? Malalaki na silang magnitude, 7 point something, tapos biglang may malaki pa pala. Hindi natin masasabi. Walang makapagsabi. So ang pinaka-safe lang nating gawin ay, well, let's pray for the best but yung prepare for the worst. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Wala pa ring balita ang mga otoridad sa iba pang nawawala kasunod ng lindol kahapon. Alamin natin ang latest kaugnay sa bilang ng biktima at sa halaga ng pinsala mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. Susan. Ivan, umaabot na sa 22 ang bilang ng kumpirmadong nasawi dahil sa nangyaring paglindol dito sa lalawigan ng Negros Oriental. Itong 22 ito, Ivan, ibig sabihin ito, meron silang body count, ano? Pero pinapangambahan na baka tumaas pa ang bilang ng mga nasawi dahil nadadagdagan naman ang bilang ng mga nawawala. 71 na ang iniulat na nawawala sa mga oras na ito ng NDRRMC. 20 ang iniulat na nawawala sa Barangay Planas, Gihulngan, habang 42 naman ang nawawala sa Barangay Solongon, La Libertad. Ayon sa NDRRMC, bunsod ito ng nangyaring landslide kung saan ilang bahay ang natabunan. Pero dahil hanggang ngayon wala pang balita sa mga nawawala, pangamba ng NDRRMC, posible raw nakasama ang mga ito sa mga natabunan. Basta sure ako doon sa 29. Kasi 2 beses kong nakausap yung pinagmulan ng source na ito from the Armed Forces of the Philippines. So ito 42, hindi sigurado na... Hindi pa, kaya nga kailangan natin mayroong rapid assessment on the ground. Kasabay nito, nanawagan ng NDRRMC na huwag munang daanan ang Tinayunan Bridge sa Gihulngan City dahil sa tinamo nitong pinsala. Sa tala ng DPWH, tinatayang umabot na sa 265 million pesos ang halaga ng nasirang daan at tulay sa Central Visayas dulot ng lindol. Yung heavy vehicle daw, pinapadaan doon sa Tayunan Bridge.
Ano siya, yung delikado kasi sabi dito, footing has toppled both sides. Bridge span, Tinayunan Bridge. Tinayunan Bridge. Bridge span unsupported. So bridge approaches buckled, because nalukot na ito, should be barred to heavy vehicles. Although doon sa report ng DPWH, impossible siya, marami pa rin ang nagpupumilit na mga dumaan. So isa ito sa mga dapat na matugunan doon sa ground na ipagbawal talaga yung pagdaan. Sa ngayon, inaalam pa ng NDRRMC kung may iba pang landslide sa mga lugar na sinalanta ng lindol. Ang inaalam ng NDRRMC ay kung nagkaroon nga ng mga landslide, lalo na doon sa mga lugar na hindi pa nila mapuntahan dahil nga sa pagkasira ng tulay at mga kalsada. Bukas, isang C-130 ng Philippine Air Force ang lilipad patungo ng Dumaguete City para magbigay ng mga pangailangan ng mga naapektuhang residente gaya ng mga pagkain, pati ng maiinom na tubig at maging mga rescue team mula dito sa MMDA. Ivan? Maraming salamat, Susan Enriquez. Sa ikalabing-tatlong araw ng impeachment trial kay Chief Justice Renato Corona, umusad na ang paglilitis sa pagtalakay sa Article 3 ng impeachment complaint o yung pong reklamo tungkol sa integridad ni Corona bilang punong maestrado. Mula sa Senado, nakatutok si Ruth Cabal. Ruth? Mel, sinimula na nga ngayon ang prosekusyon na talakayin yung Article of Impeachment number 3 at isa raw sa pangunahing basehan yan, yung umano'y flip-flopping o pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Julius? Simula pa lang ng magtalakay sa Article of Impeachment number 3, may issue na agad ang presiding officer ng impeachment court. Respondent allowed the Supreme Court to act on mere letters filed by a counsel which caused the issuance of flip-flopping decisions in final and executory cases. The Chief Justice has power and control over the members of the entire Supreme Court? Your Honor, Of the justices of the Supreme Court? our respectful submission, Your Honor, is that he is the Chief Justice and he exercised influence, Your Honor, and ascendancy. Ilang minuto ring tila naghagilap ng sagot ang prosekusyon sa tanong ni Enrile kung ano nga ba ang nasa batas tungkol sa saklaw ng trabaho ng isang Chief Justice ng Korte Suprema. Nagdesisyon na lang ang Korteng pagsumitihin ng legal memorandum ang prosekusyon tungkol dito. Ang unang testigong hinarap ng prosekusyon ang presidente ng Flight Attendants and Stewards Association of the Philippines o FASAP na si Roberto Anduiza. Ayon kay Anduiza, 3 beses na raw silang nanalo ng kaso nila sa Korte Suprema laban sa PAL Management, kung saan pinababalik sa trabaho ang mahigit 1,000 flight attendants at pinagbabayad ng PAL ng 2.3 billion pesos sa back wages. Pero October 4, 2011, binaliktad raw ito ng Korte dahil lang daw sa isang sulat ng abogado ng PAL. At kahit daw nag-inhibit o hindi sumali sa mga nakaraang desisyon ng Korte si Corona, nagtaka raw sila kung bakit sa nasabing 2011 decision pabor sa PAL, kasama sa mga nakapirma si Corona. Nawala na ho kami ng tiwala dahil sabi namin ito yung huling magbibigay sa atin ng hustisya. Kung ganito pa nangyayari after magpo 14 years na ho yung kaso namin, sabi namin saan pa kami pupunta at kukuha ng hustisya. Sana po ma-impeach si Chief Justice Corona para magkaroon kami ng tiwala uli. Bukas pa ang cross-examination ng depensa kay Anduiza. Kaugnay pa rin ng Article 3, giniit ng prosekusyon ang mga nirequest nilang sabpina para ipatawag ang ilang maestrado ng Korte Suprema. Pero kahit na pagdedesisyonan pa ito sa isang caucus ng Senator Judges bukas, nagsabi na ang presiding officer, nag-aalangan daw siya sa pagpapatawag sa mga maestrado dahil sa separation of powers ng 3 co-equal na sangay ng gobyerno. We have to study this request very carefully in order that we will not impair the checks and balances in the entire system of democratic Republican government. If there are justices of the Supreme Court who are willing to testify in this impeachment case and they come here voluntarily, that is their prerogative. In my belief, the impeachment court has absolute powers to subpoena anyone. The issue here is actually accountability, Your Honor. It's not the separation of powers.
Mel, bukas naka-schedule humarap yung mga napinasabina na opisyal ng bangko para dalhin din yung kanilang bank documents. Pero naghain ng motion for reconsideration kontra dyan si Senator Miriam Defensor Santiago. Kaya tatalakayin muna yan bukas ng korte bago yung kanilang mismong session sa isang caucus alas 11 ng umaga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Tulad po ng nabanggit ni Ruth, muli magpupulo ang mga senador bukas, kaugnay naman sa pasyang ipasumpina ang ilang bank records umano ni Chief Justice Corona. Pinag-aaralan naman ng depensa na idulog sa Korte Suprema ang pagsilip daw ng prosekusyon sa bank accounts umano ng punong maestrado. Mula sa Senado, nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, pinag-aaralan nga nitong mga abogado ni Chief Justice Renato Corona ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema para raw maprotektahan ang karapatan nitong si Corona sa ilalim ng Bank Secrecy Law at ng batas na sumasaklaw sa dollar deposits. Pero hindi raw nangangahulugan ito na kay Corona nga yung mga bank accounts na tinukoy ng prosecution team. So that we will be informed. Inaprubahan na kahapon ng impeachment court ang subpoena para ipatawag ang mga bank officials at dalhin ang mga dokumento ng sinasabing bank accounts umano ni Corona sa PS Bank at BPI. Pero kanina, nag-file ng motion for reconsideration si Senador Miriam Defensor Santiago. Hindi nakadalo sa trial si Santiago pero sa kanyang sulat kay Senate President Juan Ponce Enrile, sinabi niyang ang usapin ng bank accounts ay bahagi ng Article 2, Paragraph 4 ng Articles of Impeachment. Nauna na kasi napagdesisyonan ng impeachment court na huwag tanggapin ang ebidensya kaugnay sa Article 2.4 o ang pagkakaroon umano ni Corona ng ill-gotten wealth. Sabi pa ni Santiago, labag sa Republic Act 6426, batas kaugnay sa foreign currency deposits ang desisyon ng impeachment court. Sa ilalim ng Bank Secrecy Law, ang lahat ng deposito sa bangko ay itinuturing na absolutely confidential o sikreto at hindi maaring masilip maliban na lamang kung may permiso ng depositor, kapag may impeachment at kung iniutos ng korte. Pero mas mahigpit ang Republic Act 6426 na sumasaklaw sa mga foreign currency deposits. Dito, hindi pwedeng masilip ang account maliban lang kung pumayag ang may-ari nito. The chair would not make a ruling either to deny or to sustain the motion and give the senator that made this motion a chance to be heard. Tila naman nabuhayan ng loob ang mga abogado ni Corona lalo pat tatalakayin muli ang usapin sa caucus ng mga senador bukas. Kung hindi raw papipigil ang impeachment court, pinag-aaralan na ng depensa na dumulog sa Supreme Court. Questionable raw kasi kung paano natukoy ng prosecution ang mga accounts. We have deeply concerned kasi po yung pinagmulan po ng dokumento ay hindi po alam kung saan sa ating batas at sa ating mga jurisprudence sa desisyon ng Supreme Court. Yung mga ganung pagkakataon na hindi mo alam kung saan nagmula, hindi mo malaman kung authentic o hindi. Ang mangyayari po ron, inadmissible din po yon. Matatandaan kahapon, sinabi ni Public Prosecutor Representative Reynaldo Umali na isang babae ang nagbigay sa kanya ng kopya ng dokumento patungkol sa dollar account umano ni Corona sa PS Bank. Isinama ng prosecution team ang mga papeles na ito sa request nila para sa subpoena ng bank officials. Pero sabi ni Umali, kung tutuusin, hindi dapat masamain ng depensa ang ginawa ng di kilalang babaeng nagbigay ng papeles. Meron namang mga indicator doon na parang may katotohanan. Small lady, isa kang hulog ng langit. Sa isang statement, sinabi ng BPI na natanggap na nila ang subpoena mula sa impeachment court. Dadalo raw sila sa hearing at dadalhin ang kaukulang dokumento. Mel, naglabas na rin ang statement ng PS Bank at kanilang sinabi na sila ay dadalo rin sa pagdinig bukas at ikinatawa po ito ng prosecution team. Ayon nga dito kay Congressman Erin Tanyada ay mahalaga sa kanila na masilip yung mga bank accounts di umano ni Corona dahil ito di umano ay hindi idineklara sa kanyang SALN. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Susunod, mga abogado ni Chief Justice Corona sa impeachment trial, libre ang serbisyo. Bakit question? Dahil baka raw may ibang kapalit. Kawani ng customs na nakuha na ng video ng habol at namaril umano sa dalawang estudyante, itinangging kanya ang minamanehong sports car. At ang patalbugan ng mga kalahok sa
bilbiling, mandaluyong. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.